Mama, promise mo sa akin, gagaling ka pa ha? Naiiyak na wika ng batang si Jed. Anak, hindi na ako magtatagal. Alam mo naman yon, may malubhang sakit si nanay. Ayaw ko pang mamatay dahil sa ayaw kong maiwan kang mag-isa sa mundong mapanakit na to. Subalit ay ang hinahina na ni nanay. Nanay, gagaling ka pa. Di ba sabi nila lahat ng tao magagamot kapag pumunta sa ospital? Sino naman ang nagsabi sa iyo niyan, anak? Narinig ko lang po at nakikita ko naman po sa TV. May pag-asa pang mabuhay po. Kaya nay, ipapa-ospital kita. Anak, huwag mo na akong ipapa-ospital. Kasi hindi na ako magtatagal. At wala rin naman tayong pera para pambayad dun. Nay, ang pera nahahanap din po yan. Kaya ipapa-ospital kita. Ako na po yung bahalang maghanap ng perang pambayad, nay. Huwag niyo lang po akong iwan. Umiiyak na saad ng bata. Hinaplos naman ng kanyang ina ang kanyang mukha. Anak, gusto kong mabuhay pa. Subalit ayaw ko na ikaw mismo yung maghihirap. At batang-bata ka pa rin para humanap ng pera. Ang tanong ko ngayon, saan ka kukuha ng pera? Para ipambayad mo sa ospital, di ba? Pero nay, Anak, wala ng pero-pero. Piliin mong sarili mo. At kakayanin ni nanay na mabuhay hanggang sa lumaki ka pa. Dahil sa edad mong 9 gulang, wala pang mahahanap ng trabaho. nay, may trabaho kaya akong nakita. Ano naman yan? Panlilimos anak sa kalye? Anak, huwag na huwag kang manlilimos. Ang mabuti pa ay mag-aaral ka ng mabuti para hindi ka magaya sa akin na walang mapag-aralan. Kahit wala rin akong trabaho at walang perang pampaaral sa iyo. Kontento ka na ba na habang buhay magiging mangangalakal para may makain? Pasensya na po, nay. Kasi naman po, nakita ko kasi yung mga kaibigan ko. Ang lalaki ng mga kita nila tuwing namamalimos sila. Kaya nay, naisipan ko po na mamalimos na lang para maipagamot ka po. Anak, huwag mo na akong isipin. Okay? Kakayanin ni nanay na mabuhay. Dahil ayaw ko rin na iwan ka sa mundong ito. Napakabata mo sa edad mo yan. Dahil alam kong hindi kita mabibigyan ng magandang buhay. At sana naman anak, mag-aaral ka ng mabuti. Yan lang ang yaman na maibibigay ko sa iyo. Pero nay, di naman lahat ng mga nakapag-aral naging maayos yung buhay. Kilala mo ba si Kuya Gerald? Diba, nakapagtapos nga ng pag-aaral niya yon. Pero ayun, tambay naman sa kanto. Kaya nay, nagdadalawang isip ako mag-aral. Anak, iba ang Kuya Gerald mo. Di natin alam ang buong rason kung bakit siya nagtatambay. Huwag na huwag mong iisipin at mahalaga ang pag-aaral. Pero nay, tingnan mo nga si Aling Susan oh. Noon, di ba, nagtitinda lang yun ng mga gulay sa palengke. Pero tingnan mo ngayon, mayaman na siya at nagmamay-ari na ng lahat ng gulayan. At gusto mong tularan si Aling Susan? Yan ba, Jed? Nay, di naman sa gusto kong tularan siya. Ang punto ko lang po ay wala po sa pag-aaral ng pag-unlad ng isang tao. Kasi kahit na makapagtapos ka pa ng pag-aaral, kung wala ka namang diskarte sa buhay mo, tsaka tamad ka, wala ka talagang mararating. At saan mo naman napulot ang mga salitang yan, Jed? Nay, di ko to napulot. Narinig ko po to nung in-interview yung isang mayamang babae po. Tungkol po dun sa pinagdaanan niya po bago siya naging milyonaryo, Nay. Hay nako, Jed. Huwag kang makikinig dyan sa mga bali-balita sa TV. Dahil hindi lahat yan totoo. May iba dyan, pinapakita lang na ganyan sila. Para maraming bata ang hindi mag-aral. E di maraming maghihirap. At kapag maraming mahihirap, mas lalakas ang negosyo nila.
Akala ko ba matalino ka, anak? Sana naintindihan mo yung narinig mo na yan. Pero Nay, iba talaga eh. Nakikita ko at nararamdaman ko na hindi siya nagsisinungaling. Si Mrs. Roble po ata yun? Yung may-ari ng sikat na mga mall dito, Nay. Hay nako, basta Jed. Ang tanging hiling ko lamang sa'yo ay mag-aral ka ng mabuti. Okay? Hay, nanay naman. Wala nang pero-pero, Jed. Alam ko kung ano ang mas makakabuti para sa'yo. Bata ka pa, Jed. Hindi mo pa alam kung ano talaga ang tunay na mundo. At di mo pa nararanasan kung lahat ng mga naranasan ko. Kaya makinig ka sa akin. Nanay, sige na. Huwag ka nang makipagtalo sa akin. Mabuti pa ay bumili ka na lang ng pagkain doon sa karinderya ng mga kanok para may makain tayo. At bilhan mo rin ako ng gamot sa butika. Utos ng kanyang ina. Kaya't agad namang sumunod si Jed. Oy, Jed! Akala ko ba sasama ka sa amin kanina? Pasensya na kayo si Bang. Hindi ako pinayagan ng nanay ko eh. Ganun ba? Sayang naman. Alam mo bang tiba-tiba kami ngayon? Ang dami naming kita. Nakabili nga kami ng masarap na pagkain sa Jollibee. Ganun ba si Bam? Mabuti naman. Oh, aalis muna ako ha. Kasi inuutusan ako ni nanay na bumili ng gamot eh. Ay, may natira pa akong fried chicken dito oh. Baka gusto mo. Sa'yo na to. Busog na ako eh. Talaga? Seryoso ka ba? Aba, oo naman. Aanin ko naman tong iba pang pagkain. Busog na nga ako. At baka gusto mo namang sumama bukas. Pasensya na talaga si Bam. Pero parang hindi eh. Sasabihan na lang kita kapag pinayagan ako ng nanay ko. Ganun ba? O sige, mag-ingat ka, Jed. Paalam ng kanyang kaibigan, kaya't nagpatuloy na lamang si Jed sa iniuutos ng kanyang ina nang sa ganon ay maaga siyang makauwi. Sa kabilang dako naman, may isang milyonaryang babae na si Mrs. Roble na kauuwi lamang ng kanilang bahay galing sa mall. Victor, tawag nito sa kanilang driver. Yes po, ma'am. Nakita mo ba ang wallet ko? Anong kulay po yun, ma'am? Yung kinamit ko kanina. Nakita mo ba? Ay, di ko po namalayan, ma'am. Bakit po? Diyos ko, nawawala eh. Tulungan mo akong hanapin nun. Kaka-withdraw ko pa naman ng 100,000 doon. Nasa loob ng lahat ng mga credit cards ko. Hala, ganun po ba, ma'am? Sige po, hanapin ko din po sa kotse. Sagot ni Victor, at agad nilang hinanap ang wallet ng Olivia. Subalit, hindi nila ito nahanap. Napaupo na lamang siya sa kanyang sofa. Nakita mo ba sa kotse, Victor? Pasensya ka na, ma'am, pero wala po talaga eh. Diyos ko, saan ko kaya yun nailagay? Nakalimutan ko eh. Baka naalala mo pa, Victor, kung saan ko nailagay yun? Ay, ma'am, di ba may tinapon ka kanina pa uwi na tayo? Baka natapon niyo po. Kasi, nandun pa po sa loob ng kotse yung cellophane na nilagyan ng kinakain niyo kanina. Diyos ko, baka nga yung wallet ko yung naitapon ko. Paano na yun? Malamang may nakapulot na nun. At hindi ko sigurado kung hindi maisusoli pa yun sa akin. Saan ko nga kaya yun naitapon? Pasensya naman, di ko rin po napansin eh. Basta po, ang tanging naalala ko lang po, may tinapon kayo. Diyos ko, napaka-careless ko talaga. Kailangan ko nang ipablock lahat ng credit cards ko para sigurado. At i-report mo rin sa mga pulis ng mga nangyari, Victor, ha? Utos ni Olivia sa kanyang personal driver. Sige po, ma'am, susunod po. Sagot nito. Habang ang batang si Jed naman ay malapit na sa butika nang bigla na lamang siyang natapilok sa daan. Aray! Daing ni Jed. Agad naman niyang tinignan kung ano ang bagay na naging dahilan ng matapilok siya. Akala ko naman malaking bato. Wallet pala. Kanina wallet kaya to?
Tanong niya, at agad na nagpalinga-linga sa paligid, ngunit lumalalim na ang gabi at wala na rin siyang nakitang tao sa paligid. Naisipan niyang buksan ang wallet at bumilog ang kanyang mata nang makita ang maraming pera na nakalagay dito, na siyang naging dahilan upang manginig siya sa kaba. Anong gagawin ko dito? Baka makulong ako nito dahil marami akong pera. Nag-aalalang saad ng batang si Jed sa kanyang sarili. Kaya't nag-isip muna siya kung ano ang kanyang gagawin. Imbis na bibili siya ng gamot ng kanyang ina, ay agad itong nawala sa kanyang isipan. Alam ko na, sasauli ko na lamang sa mga pulis. Wika niya, at agad na nagtungo sa malapit na police station. Anong ginagawa mo dito, bata? Malalim na ang gabi. May curfew sa mga batang katulad mo. Sir, andito po ako para isoli po ito. Napulot ko po yung wallet na yan at nakita ko po na maraming lamang pera. Sa pagkakabilang ko po, napakalaki. Nasa 100,000 po yata yung laman. May ID po ako nakita sa loob at ang pangalan po ay si Mrs. Olivia Roble. Ito po yata yung sikat na milyonaryo. Ha? Seryoso ka ba, bata? Opo, sir. Baka niloloko mo lang kami. Di po, sir. Maniwala po kayo. Seryosong saad ni Jed. Subalit parang hindi naniniwala sa kanya ang pulis. Alam mo, bata, masama ang nagsisinungaling. Si Mrs. Roble, mawawala ng wallet? Paano naman mangyayari yun? Sir, hindi ko po talaga alam eh. Basta po, nakita ko lang po yan. Pangungumbinsi ni Jed na siya namang napansin ng iba pang mga kasamahan ng pulis. Kaya't agad silang pinuntahan. Anong nangyayari dito? Tanong ng hepe. Sir, itong batang to, pinipilit na may nakita siyang wallet na pagmamay-ari ni Mrs. Roble. At malabo naman po yatang mangyari. Ano? Wallet? Opo, sir. Ito oh. Sagot ni Jed at agad na ibinigay ang wallet. Naku, kailangan tong malaman ni Mrs. Roble. Nireport na kasi ito kanina ng driver niya na nawawalan siya ng wallet. Naku, bata, huwag ka munang umalis dahil may pabuya si Mrs. Roble kung sino ang magsusauli ng kanyang wallet. Anong pupuya po? Kahit ano, huwag kang aalis. Saad ng hepe at agad na tinawagan si Mrs. Roble. Hello, ma'am. May nakapulot po ng wallet ni Tito. Ngayon lang po, ma'am. Pupunta kayo? Sige po, ma'am. Saad ng officer at agad na ibinaba na ang tawag. Bata, huwag ka munang aalis. Papunta na si Mrs. Roble. Okay po. Sagot na lamang ni Jed. Hindi nagtagal, ay agad na nakarating si Mrs. Roble. Oh my God! Sinong nakapulot ng wallet ko? Tanong nito. Bata pong yan, ma'am. Hello, ikaw pala yung nakapulot sa wallet ko. Oo nga po, ma'am. Bakit po? Gusto ko lang magpasalamat sa iyo dahil sa kabutihan mo. At bakit mo naman naisipan na i-report ito sa pulis? Kasi po, baka mapagbintangan po ako na ninakaw ko po yan. Kahit na i-check niyo po, wala po akong kinuha dyan. At pwede na po ba akong makaalis? May bibilin pa po kasi ako, nakalimutan ko na po tuloy eh. Ay, huwag ka munang umalis, bata. May ibibigay ako sa iyong pabuya. Ano po yun, ma'am? Bibigyan kita ng pabuya. Dahil sa kabutihang ipinakita mo. Gusto mo ba na ako na ang magpaaral sa iyo? O nasaan ang nanay mo? Gusto ko nabigyan din siya ng pabuya. Dahil sa may anak siyang katulad mo. Nakaka-amaze yung pagpapalaki niya sa iyo. Ginang Robles, mawalang galang na ho. Pero di ko kailangan ng pera. Pero meron po sana akong hihilingin. Ano naman yun, bata? Teka, ano nga palang pangalan mo? Jed po, ma'am. Sige, Jed. Ano naman yung request mo? Grabe. Ngayon lang ako nakakilala ng batang hindi kailangan ng pera.
Ma'am, aanin ko naman po yung pera. Kung mamamatay lang din po yung mama ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin at ang request ko po sana, mapagamot ang mama ko. May malubhang sakit po kasi siya at hindi na siya magtatagal. Mahal na mahal ko po yung nanay ko. Kaya kahit nanay ko na lang po yung iligtas nyo, pwede rin naman kitang pag-aralin para mas matulungan mo ang nanay mo, di ba? Ma'am, isipin niyo na po yung gusto niyong isipin. Basta po para sa akin, hindi po pag-aaral ang solusyon para guminhawa ang buhay, kundi ang kasipagan po at kung paano dumiskarte. Ganun ba? Grabe. Sa lahat ng mga nakilala kong bata, sa'yo lamang ako buminib. Kaya sige, ipapagamot ko ang nanay mo at papag-aralin kita. Serve mo yan, Jed. Totoo po ba? Oo naman. Minsan lang ako tumulong. At sa lahat lang din ng mga tinulungan ko, ikaw ang pinaka-deserving. Saad ni Olivia. Naku, maraming salamat po, ma'am. Sige na, ihahatid na kita at ipapagamot natin ang nanay mo. Suwestyon ni Olivia kung kaya't dahil doon ay naipagamot ni Jed ang kanyang ina. At hindi niya inaasahan na sa pagkakapulot niya ng isang wallet ay maging iba ang takbo ng kanyang buhay. Naipagamot ang kanyang ina at binigyan sila ng Olivia ng puhunan para sa negosyo nila habang si Jed ay nag-aaral at tumutulong din sa negosyo ng kanyang ina.